Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, PBBM pro-impeachment na. Sinunod ang opinion ni JPE. Di ba? Kasi nga, di ba si JPE nagsalita siya na para unang-una, pinaliwanag sa inyo kagabi, si JPE hindi niya po tinawag na ito ay isang political process or political activity. Sapagkat bilang isang batikang abogado at mambabatas, gumagawa ng batas, ang tingin dito ni Enrile, tinawag niya ito na legal, di ba? Constitutional. Ibig sabihin, valid na valid po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, whatever the result or decision from the impeachment court, hindi po ito pwedeng questionin sa Korte Suprema. Because yan po ay solamenteng kapangyarihan lamang ng impeachment court. Ganon din ang desisyon ng Kongreso. Hindi rin po pwedeng questionin. Hindi rin pwedeng questionin. Paano nyo na-determine yan? Blah, blah, blah. That is already an encroachment kung tutuusin. Diba? So, hindi yan ako-question. Now, kanina ho, nasa lugar nila Sir Carlos, itong si PBBM, di ba? Yung sa Yolanda, hindi lang po yung sa Yolanda, ha? Lahat-lahat, sabi nga ni Sir Carlos kanina sa GC namin, pati yung ibang mga nabiktima rin, ay nagkapangapang-abot. Ngayon, ang ginawa ni PBBM, yung doon po sa Yolanda, binigyan niya, in-upgrade niya yung mga existing na, di ba, na-assign si Ping Lacson doon. Tapos may ginawa rin daw yung nakaraang administrasyon. So, in-upgrade lang ni BBM yun. At yung upgrade para mas higit pa doon sa existing na nagawa. Kasi walang mga amenities. Ngayon ho, mas pinaganda nila para mas maging magandang mamuhay doon. At yun po ay permanente na. Now, na-interview po ang ating Pangulo. He is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. There is a consequence to there will be a precedence, and it will be very problematic. But but I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once this impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. So, paubayan na muna natin sa ating... Ayun! Ayun ho, kung susuriin nyo yung parte na yan na sinabi ng ating Pangulo, na ipaubayan na lamang natin sa mga mamba. Di ba? Hindi pa diniretso eh. Ang punto lang talaga na ron, sinasabi ng Pangulo, ipaubayan na lang natin yan sa ating mga mambabatas. So this is a clear go signal from the President. Withhold pa niya eh. Ang problema ho kasi natin sa ating Presidente, ewan ko kung sino ba talaga sa kanila ni dating Pangulong Duterte ang yung tinatawag nila na tactician eh. O chess master nga, kumbaga. Diba? Dahil pati ko nabubuisit na babalentong eh. Sa mga ginagawa ng pagsasalita ng Pangulo. Diba? Tapos makikita mo, merong isang konkretong aksyon na nangyayari. Diba? Katulad nito ngayon. Sabi ng Pangulo na gamit na gamit nga yung kanyang unang salita na ang opinion niya yun, ayaw niya ng impeachment dahil maapektuhan lang yung tawag dito, yung oras. Diba? Sabi niya, it will tie down the Senate and it will tie down the House of Representatives. Diba? Hindi rin naman magpapabago ng buhay ng mga Pilipino. Parang ang dating po pala nito, sinabi ng Pangulo natin, challenge ito sa inyo na, di ba, nagsalita yung Senate. Sabi nila sa Senate, gagawa naman namin ng paraan yan. Hindi naman namin ibubuhos lahat na lang ng oras namin sa pangangampanya. Ganon din naman dyan sa impeachment. Hahatiin namin ang oras namin para magampanan ang pagharap sa impeachment. Tapos, ito naman ding mga aliado niya dyan sa House of Representatives, ngayon pa lamang, sabihin ko na sa inyo, naapektuhan po talaga sila doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kasi para sa kanila talaga yung rallying yun eh. Double purpose yun. Double purpose yun. Yung isang purpose nga doon ay to pressure the House members na huwag na nilang ayunan, pirmahan ang impeachment. Tapos na. At gamit na gamit ang opinyon ng Pangulo. Take note ha, ang opinyon ng Pangulo ay hindi po kailanman magkakaroon ng bearing sa House of Representatives. Depende pa rin ito sa kanila. Pero ngayon dito, sa salita ng Pangulo natin, pansinin nyo na lang rito yung gesture niya eh. Pilit pa rin niyang iniiwasan eh. Kasi hanggat maaari, pinipilit pa rin niyang
panindigan na maikonekta doon na ayaw niya ng impeachment kasi ganito yung mga dahilan niya. Pero hindi rin naman po sinabi ng Pangulo, take note, na magkakagulo kapag ka nagka-impeachment. Tama po ba? May sinabi ba Pangulo natin pag nagka-impeachment, magkakagulo ang mga Pilipino? Diba? Wala namang ganon. Oh. Ang inano lang niya is yung oras, maaabala, maraming priority dapat, yung ganon. Oh. Kaso nagsalita naman ang Senate na magagawa naman nila ng paraan yan pagdating sa oras. So, the hands now, or the ball now, is in the House of Representatives kasi obvious na obvious sila. biglang nagbago. Di ba? O, eto, balikan natin. Well, you know, JP is one of our best legal thinkers in the country. And he's right. There is a consequence to, there will be a precedence, and it will be very problematic. Ayun. So, sinasabi ni JPE na magkakaroon tayo ng isang precedence, sabi niya, dahil dun sa ginawa ng INC, na kung ito ay ating susundin, 'di ba, na kapag inayawan ninyo, 'di ba, kapag sinunod namin yung gusto na sinunod ng gobyerno o ng mga mambabatas ang inyong gusto, palagi na lamang bang ganon? 'Di ba? Isagutin ko na yan ng yes. Remember, during the impeachment of ERAP, nagrally rin sila noon, ayaw rin nila noon. Kaya lang natuluyan pa rin si ERAP. Ito, kaya lang hindi po na-impeach si ERAP, na nakawan po ng kapangyarihan, ng mandato. Bakit? Di ba? Alam niyo na ginawa nila Gloria Arroy sa buhatan ng mga dilawan, di ba? Oh, tapos, yung kay Chief Justice Renato Corona, nag-rally rin sila to protect Corona. Di ba? Ano nangyari? Natuluyan din si Corona. Oh. Ngayon, sa pagkakataong ito, ang sinasabi ni Enrile dyan, susunod na lang tayo sa gusto nila? Handa ba tayo sa consequences niyan? Na lagi na lang tayong tatakutin? Lagi na lang, yung mga politicians, he was talking to politicians, lagi na lang tayo patakutin? Kapag may ganyan, hindi nila gusto nilang protektahan. Kunwari, hindi ito pagpanig sa isang grupo o tao. Kasi nga naman, ayaw pong malabag dito literal yung para hindi obvious yung paglabag sa separation of church and state. Di ba? So sasabihin, para sa kapayapaan. Pero furtherly sa mga interviews, sinasabi, forgive. Di ba? Forgive and forget na lang tayo. O kaya naman, sampahan nyo ng kasong legal, tapos saka nyo i-impeach. Naalala ko yung plunder nila ni Enrile, di ba? Hindi pa natatapos yun. Ayun, dekada na yun. Yung sa tauhan niya, kailan lang natapos yung kay GJ? Tapos na yata, di ba? Tapos yung kila Jinggoy, ang tagal na tapos. Di ba? So, another strategy, mag-legal aspect tayo, saka nyo i-impeach. Nasaan ang hustisya? Pag umabot ng 2028, di pa tapos yan. Makakatakbo si Sara. Pag nakatakbo si Sara, presidente, sure win. Sa dami ba naman ang tangang Pilipino eh. Diba? Tapos, 6 years ang immunity. Ano na mangyayari doon? Diba? So yung ombudsman na mapapalitan sa August 5, papalitan ni BBM, magkakaroon ng 7 years na termino. Pagdating ni Sara ang presidente na siya, magpapalit yan ng ombudsman. Yung bagong ombudsman, dismiss ang kaso. Ayos ang buto-buto. Kaya nga wasak sila kay JPE. Diba? Lalo na fake news pa siya na bumaliktad raw nung address . So ngayon, dito sa pananalitang ito ng ating Pangulo na yung pagsang-ayon niya, dapat isirito, sabi na, well, I beg to disagree to JPE. Pero sinang-ayunan niyo kaagad . But I still think that now, even if Congress is mandated to process this, Congress doesn't have the House doesn't have a choice. Diba? Hirap na hirap ang Pangulo natin na sagutin ng diretsahan kung Mr. President, ano ang reaction ninyo doon sa sinabi ni Juan Ponce Enrile. Tingin ko naman mas dapat itong pakinggan ni PBBM si Enrile. Kasi ito sa mga legal luminaries ng bansa natin. Isa ito sa mga Batikano ng gumagawa ng batas. 'Di ba?
Kaya pansinin nyo, hanggat maaari, pilit na inililihis ni PBBM ang pagsagot. And the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that Balikan natin the House doesn't have a choice. Okay, the House doesn't have a choice. Sabi niya. Bakit ho doesn't have a choice ang House? Sabi ni PBBM, di ba? Kasi nga mandated sila eh. Nandiyan na pag may nag-file. You have to attend. Kahit sinabi ng Pangulo na hindi siya pabor na magsampa ng impeachment, nasa Constitution, sa kanila ipa-file. Sila yung, kumbaga ho, Fiscal's Office. Diba? So sabi ng Pangulo, wala silang choice. And the Senate doesn't have a choice once And the Senate doesn't have a choice. Diba? Alam nyo, ito pinaalalahanan po ng ating Pangulo, ito pong House of Representatives, Speaker Martin Romualdez, nandyan ka sa likuran, di ba? At yung mga opisyalis mo dyan, natrabahuin nyo, ang putya, nakakahiya naman dun sa mga nagsampa ng impeachment complaints. 3 na yung sinampa. At ngayon ho, na nagbukas ang session ng House of Representatives, meron pong 10 session days si SMR. Di ba? Hindi na ho dapat itong bilangin pa ng 10 session days. Dapat po, aksyonan na nila. Imposible namang hindi pa nila nakikita yung buong content nito eh. Yung mga yan, syempre, may mga staff yan, mga abogadong staff, nagre-review na yon. Is it sufficient in form? Sufficient in substance? Yun lang naman dalawa titignan dun eh. Then it is up to them kung susundin po nila yung naunang mga impeachment processes sa House na yung maraming nagsampa noon na kagaya ni Oliver Lozano na nagsampa ng impeachment laban kay Arroyo, hilaw na impeachment, and then may mga naggalit, nagsampa ng mas konkreto yung ebidensya. Inunahan niya ng hilaw. Ang pinili noon ng House, yung unang sinampa, yun lang i-entertain na namin. But again, ito pong lahat ng ito, kahit na may precedents na inuna yung naunang final noon na hilaw, pwede pa rin po yung mabago nito. Kasi sinasabi yung unang impeachment, it was just like a trial, yung kila Trillanes. Kung baliwala, itabi. Diba? Kasi nasa determination pa naman yan ng committee. And then, tignan ngayon yung pangalawa. Tignan yung pangatlo. Kung pwedeng pagtugmain na, pagsamahin na, to have a one single articles of impeachment. Then gano'n na. Diba? Kung sufficiente naman, yun lang naman ang trabaho nito eh. Para lumakad na yan. And then kayo namang mga kongresista, pinaalalahanan kayo ng Pangulo natin. May mandato kayo. At pinaalala ko rin sa inyo. Huwag kayong matakot. Kung hindi kayo ma-endorso. Alam niyo ang natatakot lamang ng mga kongresista? Ito ho yung mga bobong kongresista tamad na hindi na pagkikita sa kanilang lugar. Diba? Yan lang ho. Pero kung yung kongresista nila na doon sa kanilang lugar, nakilala ng mga tao sa performance sa trabaho, mahusay na mambabatas, proud yung mga district, yung mga constituent nila sa distrito nila, nako, kahit hindi kayo ma-endorso, malamang, yung mga member ng INC, iboboto rin kayo. Hindi naman ho talaga nilang tinutupad yan, yung block voting. Katunayan na nga lang eh. Diba? Tignan nyo. Yung party list ni Marcoleta nga, hindi nga maka 3 seats. Di ba? Ano lang yun eh. Kahit na nagkaroon pa ng endorsement noon. Hindi po nila lahat sinusunod. At saka isa pa, yan pong block voting, hindi yan dapat katakutan. Yan po kasi ay paglabag sa freedom na binigay ng Diyos sa atin. Di ba? Yung kalayaan na binigay ng Diyos na magsuri tayo, mamili. Religious organization, ang dapat lang po nilang papel dyan, i-guide yung kanilang miyembro. Hindi para diktahan in the guise of pagkakaisa natin ito. Para pakita lang pagkakaisa, di maglinis kayo ng ilog, maglinis kayo ng kalsada, di ba? Ganun lang yun. Magkaisa kayong sumunod sa batas, maging mabuting mamamayan. Pero pagdating doon sa kalayaan na magdesisyon ng taong bayan, i-guide nyo sino tong kandidatong ito. Ito ay nababalita na manyakis. Ito ay nababalitang magnanakaw. Ito nababalitang tanga. Hindi natin to kailangan. Kailangan natin makakatulong sa gobyerno, makakatulong sa bayan para hindi lugi ang pasahod. Yun lang po. Hindi po yung ito listahan, ito pinili namin. Diba?
Tingnan nyo nakaraan, na isama si Robin Padilla. Ano nangyari? Di kinarma Pilipinas. Kasi, inapakan ng free will. Diyos nagbigay niyan. Huwag mo nga apakan. Diba? Okay. So, dito ho sa paalalang ito ng Pangulo natin, kahit sabihin natin time constraint yan, gawin nyo, gampanan nyo trabaho ninyo. Kasi ang Senado naghihintay. Yun ang sinasabi ng Pangulo. Naghihintay ang Senado, wala silang choice. Kapag na-impeach ninyo, ang mangyayari dyan ay ang Senado, matik yan, magko-convert yan into a impeachment court. Tama? This impeachment impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to Sinasabi naman ng Pangulo. Pero tingin ko, hindi naman ngayon ang tamang panahon eh. Diba? go through that. So, paubayan na muna natin sa ating total as a practical matter, papasok na Paubayan na muna natin sa matapos diyang paalalahanan. You have no choice. Kung hindi trabahuin ang impeachment complaints na isampa sa inyo. Diba? Tapos sabi niya, ipaubayan na lang natin sa ating mga mambabatas. Ang gusto ko lang sana gawin ng Pangulo natin, maging, diba? Katulad nung sinabi niyo nung nakaraan na papalagang ko na yan. Diba? Nung pinagbantaan na sila ni Sara, na may kinuha ng papatay sa kanilang tatlo ni SMR. Dapat ho maging gano'n naman ngayon, kalagitnaan ng termino niya, maging straightforward naman po ang ating Pangulo. Sabi nga nung mga DDS, magpakita ka naman ng tapang, magpakita ka naman ng pangil. Kinakalbot ka na ng Eagle. O sinasakmal ka na ng Eagle. Minumura ka na namin, tapos napaka-bait mo pa rin sa amin, nakakasawa na yung bait. Sabi ng mga DDS, pakulong mo naman kami. Ay. tayo sa campaign period, wala ng congressman, wala ng senador dahil nangangampanya na sila. Hindi tayo Iyon, pinapaalalahanan tayo ng ating Pangulo na kapag umusad ang impeachment at yung mga yan po, gaya nga ng sinabi ni Chis, hahanapan namin ng pagkakataon, ng paraan na magampanan ng trabaho namin. So, kapag hindi, kasi pwede pong maging special session yan. Pwede ho, ang papel po ng Pangulo natin, mananawagan ito, mag-special session tayo. Wala ko silang magagawa. Kahit na naka-adjourn na ang Kongreso, pag nanawagan ng Pangulo na mag-special session, at yan po ang papel ng Pangulo natin. Now, he reminded both chambers, gampanan nyo, trabaho ninyo, ipaubaya natin yan sa ating mga mambabatas, sabi ng Pangulo sa atin, tarantipang, well, let's see what they're going to do. Pero paalala naman po sa ating Pangulo, Mr. President, pag nag-adjourn yung mga yan, special session ka, para tapusin hanggang sa Abril yung impeachment na yan. Kasi kung nandiyan lang din naman ang mga ebidensya, bakit kailangang patagalin? 'Di ba? Wala naman ho siguro magsasampa ng impeachment case na maghahagila pa ng ebidensya na una muna yung complaint affidavit. Alam niyo ho, iba ho yung pagsampa ka ng regular case sa piskalya, submit mo yung complaint affidavit mo and then hindi ho kompleto ang ebidensya mo. Pwede yun. Ang mahalaga, may sinumpaan kang salaysay. Bakit? Hindi naman yung titignan agad ng Hall of Justice at didesisyon. Hindi ho. Pagdating pa sa piskalya, pwede pa kayo ron mag-submit ng mga attachments, yung mga ebidensya. Mga statements, pwedeng lumitaw pa yung mga star witnesses ninyo sa korte during trial. Pero sa impeachment, hindi. Kailangan, nandun na yung mga ebidensya nyo. Planchado na, nakasubmit na. So kung meron kayong additional, doon na yan sa araw na mismo sa Senado, 'di ba? Sa impeachment court. Pero sa initial pag-file nyo, kailangan nandun na yan. So, anong nagpapatagal sa Kongreso? Speaker Martin Romualdez. Palagay ko naman si SMR, pabor yan. 'Di ba? Ikaw ba namang urat-uratin ni Sara, lait-laiting ka ng mga DDS. Kaya lang, kailangan na ho ng ating speaker na magpaalala sa kanila. 'Di ba? Sa mga kongresista natin na kailangan yung gampanan ng trabaho natin. Ganon. Kasi hindi magagawa ni SMR yan. At kung ayaw ng mga kongresista, ito lang ho yan on the side of the Senate, pag-usapan na, House. Sa side po ng House, na pagka nag-impeachment po, ang mangyayari dyan, pag na-impeach na nila si Sara, pupunta na ng Senate ang usapin. So, hindi po lahat ng kongresista ay matatali sa impeachment. Ilan lang
Yung mga prosecutor congressmen lang po and congresswomen. Katulad nito nila Beatrix Luistro, na taga Batangas, na sure win naman na, hindi na kailangang mangampanya. Di ba? O kaya ba niya si Abu? Naman, lamang binatbat si Abu kay Beatrix kung tutuusin. Di ba? Sure win na yan, pang senadora nga eh, ang kalidad. So yung mga kongresista natin, hindi po yung 300 lahat. Di ba? Hindi po lahat sila ay pupunta doon sa sa impeachment court. Hindi, pili lang ho yung magiging prosecutors doon. Ang Senado, ang obligado, yung 24 o 23 ngayon, na pumunta doon. Mga bilyonaryo po yung mga yan. Ang sahod po ng mga yan, halos kalahating milyon kada buwan. Plus sobrang yayaman ng mga yan. Parang si lang yata ang mahirap diyan, si Pinuno lang. Si Lito Lapid. Yun lang. 'Di ba? May pang mga helicopter yang mga yan. Makakaikot yan diyan. May mga tao yan sa labas para mangampanya on their behalf. Long established na ang kanilang political empire sa bansa natin. So, they have nothing to worry about campaigning. 'Di ba? So, pinaalalahanan na sila ng Pangulo natin, tapos kunwaring parang nadudulas pa. Pero, paubaya sa mga mambabatas. Nako, Mr. President, ano ba to? Tanggal pondo ba kapag hindi nagtrabaho sa impeachment? 'Di ba? Hindi ho mahihirapan ng Kongreso, maniwala kayo. Ganun lang ang proseso. Kaya naman noong Pangulo natin, I believe he was caught off guard dito. Although he was expectant na magtatanong tungkol sa opinion ni JPE. Kaya lang, as always, the President is always evasive. Diba? Parang tipong, ayan, nagsalita na ang Pangulo. Takbo tayo kay JTB, magtanong nga tayo, ano ba pagkakaintindi niya doon? Tapos ako naman, narinig ko, magtatanong din ako, Sir Carlos, ano po bang pagkakaintindi ninyo sa sinabi ng Pangulo natin? Ganun eh. Diba? Tatanong ako sa inyo, what do you think, guys? Yeah? Makakapagbuo ng quorum. And so as a practical matter, the timing is very poor. Yun, the timing is very poor. Diba? So, alam niyo ho, hanggat may oras, no? Let's take it in this way. The timing is very poor. Diba? Time constraint. Kaya lang, syempre, kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, daming dahilan. And the President, again, is reminding both chambers, you have no choice but to address the complaint. At ang Kongreso, ay Senado, si Judge, nagsabi na yan, gagawa nila ng paraan. They will find ways, they will find time, diba, to do their mandate dyan sa impeachment court. Ganon. Alright? Kaya marinig ko ito kanina, oh shit, I like it. Sabi ang Pangulo natin, hindi siya katulad ni dating Pangulong Duterte. Napansin ko lang si PBBM ay hindi po ito predictable. Okay? Madalas nga, naaaning pa ako sa mga sinasabi niya Binabatikos ko siya Tapos pagka na-analyze natin yung mga susunod na mga pangyayari, aba. Di ba? Pabor pala. Kumbaga, iba yung sinabi. Diba? Hindi katulad kay dating Pangulong Duterte, mapipredict mo. Kaya, ang problema nga lang noon, ang spokesperson niya, ang PCAW, ay napakaingay kasi ang dami niyang maling sinasabi. Diba? So, etong PCAW at saka yung spokes niya si Harry, kailangan pati legal advisor niya, kinakailangan magsalita to correct his mistakes that he uttered, right? Ganun dati Okay, so iwan natin to. Tingin nyo, ano ba? Tingnan natin mga comments muna. Dahil sinusuportahan nila ay winnable naman talaga. Balik si Marco. Ano yun? Bakit si Marcoleta di nila maipanalo member pa? Correct. Diba? Hindi nga makakita sa survey nun So, kagabi pa yung topic ni Attorney Claire. Okay. Hindi ko napapanood si Attorney Claire. Alam niyo, last time na nanood ako kay Claire, yung pangalan nito? Duterte TV, na nagpalitan ng pangalan at nagbalik, nag-hide lang ng ilang araw, tapos bumalik uli. Tapos nagpalit lang siya ng pangalan, gano'n. That was the last time na nanood ako kay Claire. Yan, totoo yan, sir, ang hirap i-decode. Kaya nga diba? Pero maganda, at this point, parang malabo yatang sabihin na
expectant ang Pangulo na aambusin siya ng mga to eh. Hindi, expectant ang Pangulo, kaya naman, parang may tinitignan na guide na which point, di ba, na mag-i-stop siya sa isasagot niya sa kanila. Kung napansin nyo na nga, panay ang yuko ng yuko eh. Oh, na hindi naman ganyan dati. Hindi dapat nag-rally ang Iglesia ni Manalo, mas nakasama pa yun. Inuna kasi nga sausaw ni, di ba? Alam nyo, kung tutusin, tama yun. Ang ano ko nga rito, sana lamang ang rally ninyo kako ay hindi nakapagdulot ng lakas ng loob ni Sara. Nangyari, lumakas pa loob eh. At the same day, kinonfirm niya, yes, I am considering running by 2028 for the presidential election. Wow, ayos ang buto-buto. Lumakas pa loob, di ba? Kaya lang, talagang ganun. Alam nyo, no? Lumitaw lang talaga ang tunay na layunin ni Sara. Contrary doon sa nauna yung sinabi. Talagang gusto niya magpresidente. Kaya lang, kailangan niya munang harapin itong impeachment na hinahanda laban sa kanya. Hindi kasi ganito ito mga kababayan eh. Tingnan nyo ha. Ang hinihingi naman po kasi ng mga nag-file ng impeachment, House of Representatives, gawin nyo yung inyong trabaho. Diba? Gawin nyo yung trabaho kahapon. I was there during the press conference pagkatapos ng mass doon sa EDSA Shrine. Sabi nila, nabidatnan ko ron, sabi ni Leila de Lima, nagsalita si Chis Escudero, it has never been tested. The 19th Congress ang nag-impeach kay Sara, and then after election, it is the 20th Congress who's going to try. Diba? The trial will commence under the 20th Congress. Now, ang dilema po kasi dito ay ito. Pwede ba yun na ang 19th Congress ang nag-impeach tapos mag-a-adjourn na sila, mag-e-election, 'di ba? Tapos babalik sila ng 20th Congress na by August, doon naman nila itutuloy. Pero gusto ko lamang pong ipaalala mga kababayan na 'di ba mag-e-election tayo ng May 12, 'di ba? After ng election po ng May 12, we still have time to continue the impeachment. Bakit? Meron po tayong isang buwan pa. Mahigit pong isang buwan after election. Let's say itigil nila ang pagdinig sa impeachment diyan sa Senado. Ano ho mangyayari dito? Pagkakaroon tayo ng eleksyon, magkakaroon ng bilangan, let's say 1 week. 'Di ba? Tigil nila. After election po kasi, babalik po kasi. 'Di ba? Babalik po sila ng pagkatapos ng halalan. Kung nagkakamali, by June, babalik sila. Magsisimula na naman sila. So may isang buwan sila. Actually, sabi ko nga, magpatawag lang ang Pangulo natin ng special session. Kahit na yung mga natalo na mga senador natin, mapipilitang dumalo yan. Kailangan nilang dumalo. Tapos, magbaba sila ng desisyon by June 30. Bago magtanghaling tapat, ilabas nila yung desisyon nila. Ganun lang ho. Hindi putlog yung taong bayan. Diba? Kasi napakinabangan natin sila. Kasi gagawin ng iba dyan, magkukuya-kuya-kuya na yan, lalo yung mga natalo. Yung mga nanalo, yung mga natalo naman, mag-i-impake na yan. At least, di ba? Makakapag-ano pa tayo na maximize natin hanggang June 30, naglabas kayo ng maglabas kayo ng desisyon ninyo. Di ba? Habang nag-o-taking, sarap nun, dalawa binabalita natin. Habang papatapos na yung termino ng mga kasalukuyang senadores, nag-o-taking naman yung mga papalit doon sa mga natalo. Tsaka sa graduating na dalawa yata, Nancy at tsaka si Coco Pimentel. Di ba? Ganda yun ganun. No, kung ano yung magiging desisyon ng impeachment court ng Senate, di tanggapin. Di ba? Sibak o hindi, okay lang. Di ba? At least, di ba? Nagampanan nila yung kanilang trabaho. Tingin ko naman po pwede yung ganon na gawin nila. Wag na hintayin yung iniisip nila de Lima na magkaroon pa sa 20th Congress ito itutuloy. Hindi. Pwede pa. Nasa kamay lang po ng Pangulo natin. Manawagan ka sir ng special session tayo. Right? Adjourn kayo, mag-special session tayo para dyan sa purpose na yan. Tapusin nyo yan. Ganun lang. Hindi yung para abutin pa ng 20th Congress. Ganun. At magpaalala na ang Pangulo. Okay?